Nagpanik ang China sa Brazil matapos tutukan ni Trump ang PCC at CV. Dahilang reaksyon ng Beijing ngayong Biyernes, ika-29 ng Mayo, 2026 ay nagpakita ng aksyon ng Amerika ay tumama hindi lang sa dalawang grupong kriminal. Si Marco Rubio, sa panahon ni Trump, ay nagtulak na ituring na terorista ng Estados Unidos ang Primero Komando da Kapital at Komando Vermelho. Nagmadali ang China na magsalita tungkol sa hindi panghihimasok, soberanya at paggalang sa panloob na usapin ng ibang bansa. Hindi talaga Brazil ang hayagang target ng Washington. Ang target ay mga grupong lumaki, yumaman, tumawid ng mga hangganan at nagsimulang magbanta sa panrehiyong seguridad. Ano ang gustong protektahan ng Beijing? Bakit mabilis na tumugon ng Sina? Paano ipapaliwanag ni Lula ang pagkailang niya ng tutukan ni Trump ang organisadong krimen? Ikukwento ko lahat yan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsyong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil dito araw-araw may ganitong video. Ang reaksyon ng China ay nagmula sa Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng China. Ayon kay Mao Ning, tagapagsalita, ipinagtatanggol ng Beijing ang prinsipyo na hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng ibang bansa matapos siyang tanungin ukol sa desisyon ng Estados Unidos laban sa PCC at CV. Karaniwan ito sa diplomasya, pero mahalagang tiempo. Hindi binanggit ng China ang mga biktima. Hindi rin binanggit ng China ang money laundering, mga rutang ginagamit sa trafficking o karahasan laban sa mga pulis. Pinili niyang talakayin ang soberanya kasabay ng desisyon ng Washington na targetin ang pinansyal at internasyonal na saklaw ng mga organisasyong ito. Ang desisyon ng Estados Unidos ay inihayag noong ika-28 ng Mayo, 2026. Ipinahayag ng Departamento ng Estado na ang PCC at CV ay ituturing na mga dayuhang teroristang organisasyon simula Hunyo 5. Bago nito, ang dalawang grupo ay nakalista na bilang espesyal na itinalagang pandaigdigang terorista. Sa praktika, tumataas ang panganib para sa mga naglilipat ng pera, nagpapadali ng transaksyon, tumutulong sa support network o may ugnayan sa mga grupong ito. Hindi lang nagsalita si Trump. Naglagay siya ng totoong presyon sa pera, lohistika at mga international na koneksyon ng mga grupo. Ipinagtanggol ni Marco Rubio ang hakbang. Sinabing kabilang ang PCC at CV sa pinakamararahas na kriminal na grupo sa Brazil. May libong miyembro, pag-atake sa mga autoridad sa pulisya at mga sibilyang autoridad at mga iligal na network na lagpas sa teritoryo ng Brazil. I-explain ng puntong ito ang pagkabalisa sa Brasilia at Beijing. Matagal nang iniiwasan ng pamahalaang Brazilian ang ganitong klasifikasyon. Nababahala ang planalto na baka magdulot ang label na terorismo na mas maigpit na hakbang ng Estados Unidos laban sa mga tao, kumpanya, bangko o estrukturang direkta o hindi direktang konektado sa mga network na ito. Sinubukan ni Celso Amorim na lagyan ng hangganan ang usapin sa pagsasabing katanggap-tanggap ang kooperasyon laban sa money laundering at illegal na bentahan ng armas, ngunit anumang dahilan para sa interbensyon ay hindi matatanggap. Sa halip na ipagdiwang ang opensiba laban sa mga grupo, nagmadali ang gobyerno na itaas ang pampulitikang harang laban kay Trump. Diyan pumapasok ang China. Nakita ng Beijing ang pagkakataon na ibigay kay Lula ang naratibo na pinakagusto ng PT, na ang Brazil ay tila binabantaan ng isang dayuhang kapangyarihan. Pero tinatago ng pagbasa na yan ang totoo. Hindi banta para kay Trump ang Brazil, kundi tinarget niya ang PCC at CV. Pinaghahala ng kaliwa ang dalawang issue para gawing pag-atake sa soberanya ang pressure laban sa mga kriminal. Inalis ng manyobrang ito ang atensyon mula sa mga grupo at nilipat ang usapan sa ideolohiya. Nakikinabang ang China sa ganitong reaksyon dahil naipapakita nila ang tagapagtanggol ng Brazil laban sa Washington, pinapalakas ang imahe bilang kaalyado ng Global South at lumilika ng kaibahan sa Estados Unidos. Pero walang inosente rito. Mahalaga ang Brazil para sa Beijing pagdating sa agrikultura, mineral, enerhiya, mga daungan, teknolohiya, infrastruktura at sa BRICS. Noong 2025, umabot sa $171 bilyong ang kalakalan sa pagitan ng Brazil at China, kung saan ang China ay may 27.2% na bahagi sa kabuuang kalakalan ng Brazil. Ang may ganitong bigat ay hindi basta tumutugon dahil lang sa kabaitan, kundi sa interes. Mas pinabigat ng pagbisita ni Mauro Vieira sa China ang bigat pampolitika ng kaso.
Ang kalihim ng ugnayang panlabas ng Brazil ay pupunta sa Beijing mula Mayo 31 hanggang Hunyo 2, 2026 sa imbitasyon ni Wang Yi para sa bagong yugto ng komprehensibong estratehikong dialogo ng Brazil at China. Magkakatugma ang mga pangyayari. Pinapailalim ni Trump sa presyon ang PCC at CV. Ipinapakita ni Rubio ang krimeng organisado ng Brazil sa mundo. Habang nag-aalok ang China ng retorika ng hindi pakikialam, bumibiyahe ang kalihim ng ugnayang panlabas ni Lula papuntang Beijing. Ipinapakita rin ng reaksyon ng China ang takot na mawala ng impluensya sa Latin America. Itinuturing ng gobyerno ni Trump ang mga kartel, mga paksyon at mga network ng droga bilang banta sa pambansang seguridad. Nagawa na ang ganitong hakbang laban sa Tren de Aragua at MS-13 at ngayon ay umaabot na rin ito sa Brazil. Para sa Beijing, masama ito dahil pinapalakas nito ang presensya ng Estados Unidos sa rehiyong nais palawakin ng China ang impluensyang pang-ekonomiya at diplomatiko nang hindi hinaharap ang pagsisiyasat ng Amerika sa mga daungan, ruta, bangko at mga network ng lohistika. Hindi kinontra ng China ang kasaysayan ng karahasan ng mga paksyon at hindi rin nila sinabi na walang halaga ang PCC at CV. Hindi nila itinanggi na may mga internasyonal na sanggay pero hindi hinarap ang akusasyon ni Rubio. Mas pinili ng Beijing na batikusin ang pamamaraang Amerikano. Ipinapakita nito na ang mas malaking pagkabahala ay hindi sa paglalarawan ng organisadong krimen. Nasa kapangyarihang napapasa kamay ni Trump kapag itinuturing niyang pandigdigang banta ang mga network na ito. Napunta sa mahirap na kalagayan si Lula. Hindi pinahihina ng reaksyon ng China si Trump. Ipinapakita nito na tinamaan ni Trump ang tamang punto. Sinusubukan ng kwento ng mga petista na ibenta ang kaso bilang panganib ng interbensyon. Pero sa mata ng karaniwang taga-Brazil, ang mga paksyon ay nanginibabaw sa mga teritoryo, pinalalawak impluensya, nagpapalipat ng pera, nagbabanta sa autoridad at tumatawid ng hangganan. Kung ituring ng makapangyarihang bansa na international na banta ito, dapat ang seryosong gobyerno ay may matibay na kooperasyon, pambansang kontrol at konkretong resulta. Ang problema ay mas gusto ng PT na gawing plataporma laban kay Trump ang isyung ito. Ipinapakita rin nito ang matagal ng kontradiksyon. Tinatanggap ng gobyerno ni Lula ang China bilang estratehikong partner sa kalakalan, infrastruktura, diplomasya at internasyonal na forum. Kapag nakikialam ang Estados Unidos sa seguridad para bigyang presyon ng mga paksyon, agad itinataas ng palasyon ng Planalto ang babala tungkol sa soberanya. Ipinapakitang nagagamit ang salitang soberanya bilang kasangkapan, pinipigil nito ang Washington, pero bihirang gamitin laban sa paglawak ng impluensya ng Beijing sa Brazil. Alam ng China na binabago ng salitang terorismo ang buong sitwasyon. Nagiging mas maingat ang mga bangko, iniiwasan ng mga kumpanyang panganib, nalalantad ang mga tagapamagitan, kailangang sumagot ang mga autoridad at humingi ng paliwanag ang mga internasyonal na kasosyo. Ito ang dahilan ng diplomatikong pagkataranta. Hindi lang ito basta sagutan ng mga salita. Posibleng ituring ang organisadong krimen sa Brazil bilang bahagi ng pandaigdigang network na may epekto na lampas sa kontrol ng politika ng Planalto. Tungkol sa pera at diplomasya ang susunod na kabanata. Magsisimula ang klasifikasyon sa Hunyo 5 at mula noon, ang anumang pinansyal na ugnayan sa mga paksyong ito ay maaring magdulot ng higit na takot, mahigpit na pagsubaybay at mas mataas na gastos. Si Lula ay magkakaroon ng kinatawan sa Beijing na si Mauro Vieira, habang ang China ay magsasalita ukol sa hindi panghihimasok at ginagamit ni Trump ang makinarya ng Amerika laban sa PCC at CV. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong siguraduhin tama ang impormasyon na tatanggap mo araw-araw. Nasa video description ang mga news links. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.